Yan, balik ka lipstick. Katatapos lang natin pakainin yung mga alaga nating itik. Yan. Na ito. Tapos tayo ngayon ay mag-ano muna. Yan, i-harvest natin itong patola. Yan. Yan, may ilang piraso naka-lifestyle. Laki. Yan, no. Ako ng patola ka-lifestyle. Yan. Yun pa, oh. Yung isa ko yun. Tatakpan. Nakakalabis sa lore. Takarap. Saka yung sang yun. Wala kayo. Yung nakalabis sa lore. Yan, nakalipsel, oh. Itong isa kalipsel ay hindi na pwede, oh. Nabak, oh. Yan, papakain na natin sa itik.
Yan ang ka-lifestyle yung ating naputing patolaw. Yan. Yan medyo marami pa ka-lifestyle yung mga natirang ano. Pasunod natin harvestin. Ito pangit na tong sang ito. Pwede na natin tanggalin to. Yan, ito maganda. Dapat pala ka-lifestyle ginagawa natin ay nababalutan ito para hindi siya na ano ng wood. Yan. Ito ka-lifestyle. Yan. Pangit, ito lang talaga maganda ka-lifestyle. Ito dapat to. Nababalutan natin na rin isang ito. Ito medyo may tama na to. Basta medyo kumulubot. Yan, medyo mano yung kanyang lumit, yung kanyang padulo. Yan, masama ang kanyang ano. Yan, masama ang kanyang pagkabunga. Nung nakaraang ka-lifestyle doon tayo nakakuha sa taas. Sa taas ng kalamansi. Ang dami pang bulaklak ka-lifestyle yun eh. Ibabaw. Ayun pala, meron pa rin pala doon. Pangit din. Hindi natin nakakita eh. Sa taas ng mangga. Pangit, di na natin kukunin. Pinasok na ng uod. Bali ito lang ka-lifestyle na maganda eh. Yan. Testingan natin ano. Kukuha tayo mamaya ng plastic at yung babalutin kung gaganda. Kung hindi siya mabubulok pag binalutan ng plastic. Pag walang balot ka-lifestyle na ano, pinapasok ng uod. Yung katulad nito, medyo may tama na to. Yan. Dito pinasok siya ng uodi niya. Maganda lang yung pataas niya. Yan. Yan, nagbubuyog. Yan, ang nangyari ka-lifestyle balik sa ating papayo. Binakura natin nung nakaraan. Yan. Hindi na naman siya abot yan. Mabubuhay pa at may talbos pa yung kanyang pinakandulo. Yung tapos ari ka-lifestyle, ari yung side na ating mini fish pan. Yung pag ating gagawin na ito ka-lifestyle, ating pakakatihin mo na ron. Siguro ay, yan, buti bumunga na ka-lifestyle yung saging. Pagkatapos bumunga nitong saging, ating ililipat na yung ano, yun. Yung mga suwi niya. Hindi magkakaari din at kakain yung pati ng bibi at itik. Yun, yung kanyang pananim. Isang araw ating lilipat. Pabubungahin lang natin. Yan o, nalabas na yung kanyang puso sa ibabaw. Mga isang araw ka-lifestyle anuhan natin to, wawalisan natin yan. Puro dayami. Gawa nung ating pawadpad na paring yan, palay yung pinagpahanginan. Dali. Yung binakuran din natin ka-lifestyle yung kalamansi. Pag ano ililipat natin, maghahanap pa tayo ng ano ka-lifestyle pag lilipatan ng kalamansi. At titiranin din oh. Yun, nadali na din pala yung ibang talbos oh. May lilipat na nga pala ito. Yun, mamaya ililipat na natin.
isa pala ka lifestyle, may bulag tayo na ano. Itik, yung isa bulag na. Yung palang ganun, yan. Yung isa ngayon, yun. Malabo siguro ang ano, may katarata eh. Bulag yung kabila, yung isa'y malabo. Gawa na yung ganyan pala, pinagmulan niya na yung sa napanood ko lang sa Facebook lifestyle, yung tinatawag nilang yung sa ano lang siya, yung init lang, yung natural na init, kinukulong nila sa isang kwarto. Yan, sa isang kwarto na kulong sa isang ipapatong nila sa isang malapad na table. Yan, ang tawag nila ano yun, table hatching ba yun? Yan, nilalatag nila sa isang malaking table, yung parang isang yung table ng bilyaran, yung ganun. Yan, nilalatag nila doon yung mga itlog ng itik. Tapos ay tinatakluban lamang nila ng tela. Yan, ang kumot. Tinatakluban lang nila. Tapos nilalagyan nila ng yung pang measure ng ano, temperature. Kung gaano ka init na yung loob ng kwarto. Yan, kailangan na umabot ng 37. Yan, hindi bababa ng 37, hindi tataas ng 37 kasi pag umano daw nababago din naman gawa ng panahon nga. Pero yung pag sumobra daw ang init nung itlog, yan ang ginagawa nila ay dinidikit nila sa pisngi para malaman nila kung mainit o kung sobrang init. Kapag sobrang init, lumampas ng 37 ang kanilang degree Celsius nung kanilang init, ang ginagawa nila ay yan, binubuksan nila yung cover na kumot. Yan, hinahalo nila, pinabababa muna nila ang temperature, pinaabot nila ng 37 uli bago nila tatakluban uli. Ganun yung ginagawa nila, napanood ko lang. Itong isa kasi daw pagka bumaba o tumaas ng temperature nila, yung iba nagiging hindi ba na de-develop yung mga sisiw, yung iba ay pilay, yung hindi pa na-develop ang pa, yung iba yung mata daw, yung tulad nung kanina nga, maano yung mata niya, malabo, bulag. Yun ang nagiging sanhi nung sa ibang pamamaraan, yung pamamaraan ng kanilang pag-hatch ng mga itlog ng mga itik. Yung iba talaga sa incubator talaga. Eh siguro nga gusto nila yung makakatipid nga, kaya ganun pamamaraan ang ginagawa nila. Napanood ko lang ka lifestyle yan, share ko lang. Pero sabi nila hindi rin naman talaga 100% yung napipisa dun. Napanood ko lang, ba pwede pala yung ganun, kukulungin mo lang sa isang kwarto tapos ay lalagyan mo nung pang temperature kung measure ng temperature kung gaano na kainit. Kailangan lumabot ng 37, yun ang kailangan ng itlog ng mga itik sa loob ng 28 days ba yun? Yan. Siguro dito ka lifestyle pagka ng itlog niya yung ating itik, siguro ay hindi ko pa sigurado kung bibili tayo ng incubator o magpapagawa na lang. Yan, may kinuha tayo dito, may cabinet tayo naka-stock dito. Parang gusto kong gumawa ng incubator. Yan, mag-DIY tayo, mag-DIY incubator. Kailangan lang natin ka-lifestyle pag magkagagawa tayo ng incubator ay yung may thermostat siya at saka yung blower. Yan. Tsaka yung kanyang digital temperature.
Maganda siguro kung sariling gawa. Mahal kasi ka lifestyle yung yung mga nakita ko sa Shopee. Hindi pa tayo sure doon sa iba kung 100% na quality. Merong automatic lifestyle may automatic, merong yung manual na iyaano mo, babaliktarin mo yung mga itlog, kailangan mo siyang baliktarin pag yung manual. Hindi pwedeng hindi mo siya babaliktarin, hahaluin mo ba, babaliktarin mo yung itlog para yung kabilang part naman ay mainitan. Hindi katulad ng ano nga, yung yun may matic na incubator na nagsiswing siya, kaya yung palibot ng itlog ay naiinitan lahat ng part ng itlog. Pag yung manual nga ay kailangan mo siyang baliktarin. Yung sapal maganda daw pampabunga, tinestingan natin, sabi nung tayo kumuha ng ano, nung kumuha ko nung isang araw ng sapal ng niyog, sabi nung ni kuya, yung namimili din doon na tinestingan daw niyang ilagay daw sa rambutan. Ay, ang dami daw ibinunga ng kanyang rambutan. Testingan din natin dito sa Sampaloc kung tunay nga. Yan ang lifestyle, hanggang dito na lang. Yan, kung hindi pa kayo nagsasubscribe, subscribe na kayo, click ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video na i-upload natin. Yan, ingatan lahat, sa Mundok Lifestyle. Bye.